Ang paglikha ng isang sasakyang pang-sports na tunay na maituturing na likhang Pilipino ay isang pangarap na matagal nang umuukit sa imahinasyon ng mga inhinyero at taga-disenyo sa bansa. Sa loob ng maraming dekada, nakilala ang Pilipinas bilang merkado ng mga dayuhang tatak at lugar ng pag-a-assemble ng imported na modelo, subalit bihira ang pagkakataong makapagtanghal ng isang sasakyang buo ng konsepto, disenyo at inisyatiba mula sa lokal na isipan. Sa ganitong konteksto isinilang ang Aurelio Supercar na kinilala bilang kauna-unahang sports car na gawang Pinoy. Ang proyektong ito hindi lamang produkto ng mekanikal na kakayahan kundi bunga rin ng determinasyon, pambansang pagmamataas at hangaring patunayan na kaya makipagsabay ng mga Pinoy sa larangan ng high-performance automotive engineering. Ang Aurelio Supercar ay binuo sa ilalim ng pamumuno ni Kevin Derrick Aurelio, isang inhinyero at taga-disenyo na may malalim na interes sa larangan ng sakyang pangkarera. Ang proyekto ay sinakatuparan sa pamamagitan ng kumpanyang Aurelio Motors na itinatag upang magsilbing plataporma sa pagbuo ng isang tunay na lokal na sports car. Ang unang bersyon ng sasakyan ay pinakilala sa publiko noong kalagitnaan ng dekada 2010 matapos ang ilang taon ng pananaliksik, pagdidisenyo at pagsubok. Ang produksyon at pagbuo nito ay sinagawa sa lalawigan ng Laguna, partikular sa lungsod ng Biñan sa Pilipinas, kung saan itinayo ang maliit na pasilidad para sa pag-assemble at paghubog ng mga pangunahing bahagi ng sasakyan. Nabuo ang ideya ng Aurelio Supercar mula sa personal adhikain na nagpasimuno nito na makalikha ng isang sasakyang may pagmamalaki sa pandaigdigang entablado. Ayon sa mga panayam na inilabas noong panahong iyon, nagsimula ang konsepto bilang proyekto sa loob ng pamilya kung saan nagtulungan ng mga miyembro upang magdisenyo ng chassis at body frame na nakakangkop sa mataas na pamantayan ng isang sports car. Hindi ito agad itinuring na komersyal na proyekto. Sa halip, nagsimula ito bilang eksperimento sa kakayahan at malikhaing pag-iisip. Gayunpaman, na makita ang potensyal nito, nagpasya ang grupo na dalhin ito sa mas formal na yugto ng pag-unlad at iharap sa publiko bilang isang konkretong halimbawa ng lokal na inobasyon. Ang orihinal na may-ari ng unang unit ay ang mismong nagpasimuno at ang kanyang pamilya, na nagsilbing pangunahing tagapondo at tagapangasiwa ng proyekto. Sa simula, hindi agad ito inilabas para sa malawakang pagbebenta sapagkat kinailangan munang masiguro ang tibay, kaligtasan at performance ng sasakyan. Ang unang unit ay nagsilbing prototype na dumaan sa serye ng road tests at mechanical na pagsusuri. Sa pamamagitan ng prosesong ito, napatunayan na ang disenyo hindi lamang estetiko kundi may kakayahang tumakbo sa aktwal na kondisyon ng kalsada. Naging paksa ng malawakang pagtalakay ang Aurelio Supercar nang ito ay unang ipakita sa publiko. Ang pambihirang ideya na may sports car na likhang Pilipino ay agad na nakatawag ng pansin sa media at sa mga mahilig sa sasakyan. Maraming Pilipino na sorpresa na may lokal na grupo na nakabuo ng ganitong uri ng sasakyan, lalo na't ang ganitong klase ng produkto ay karaniwang iniugnay sa mga bansang may matagal ng tradisyon sa automotive manufacturing. Ang diskurso ay umikot sa tanong kung ito ba ay tunay na gawang Pilipino at kung gaano kalawak ang bahagi ng lokal na paggawa sa bawat piyesa. Ginawa ang Aurelio Supercar upang ipakita ng kakayahan ng mga Pilipino ay hindi limitado sa pag-assemble ng imported na bahagi. Layon nitong magsilbing simbolo ng potensyal ng lokal na industriya kung mabibigyan ng sapat na suporta at oportunidad. May hangarin din itong magbigay ng inspirasyon sa mga batang inhinyero at estudyante na pumasok sa larangan ng automotive design at manufacturing. Sa pamamagitan ng proyektong ito, ipinakita na ang teknikal na kaalaman kapag pinagsama sa disiplina at malinaw na bisyon ay maaaring magbunga ng produktong kayang makipagsabayan sa pandaigdigang merkado. Sa aspeto ng paggawa, ang Aurelio Supercar ay gumamit ng kombinasyon ng locally fabricated chassis at mga piling bahagi mula sa ibang sasakyan upang matiyak ang reliability. Ang body panels ay hinulma gamit ang fiberglass at iba pang magagaan na materyales upang makamit ang balanseng timbang at lakas. Ang makina ay hindi ganap na sariling imbensyon. Sa halip, gumamit ito ng subok ng engine platform mula sa umiiral na modelo na inangkop upang umayon sa disenyo ng sasakyan. Ang ganitong pamamaraan ay karaniwan sa mga maliliit na manufacturer sapagkat mas praktikal itong solusyon kaysa lumikha ng makina mula sa simula. Ang proseso ng pagbuo hindi naging madali. Kailangan ng masusing pag-aaral sa structural integrity ng frame, suspension geometry at aerodynamics. Isinagawa ang ilang pagbabago matapos ang mga unang pagsubok upang mapabuti ang handling at stability. Ang maliit na team ay nagtulungan sa bawat hakbang, mula sa pagdidisenyo ng exterior lines hanggang sa pag-install ng electrical system. Dahil limitado ang pondo, kinailangan maging masinop sa pagpili ng materyales at pamamaraan ng produksyon. Pagdating sa presyo, ang Aurelio Supercar ay inalok sa halagang umaabot sa ilang milyong piso. Depende sa espesifikasyon at customization. Ang presyong ito ay nakahanay sa entry-level sports car sa pandaigdigang merkado, bagaman nananatiling mataas para sa karaniwang mamimili sa Pilipinas.
Dahil dito, ang target na merkado ay mga kolektor, negosyante at individual na may kakayahang maglaan ng malaking halaga para sa isang natatanging sasakyan. Hindi ito nilaan para sa mass production kundi para sa limitadong bilang ng unit. May ilang ulat na may individual na nagpahayag ng interes at nagbigay ng reservation para sa unit. Gayunpaman, hindi naging malawakan ang produksyon. Ang bilang ng mga aktual na nakabili ay nanatiling mababa at ang karamihan sa mga unit ay nananatili sa ilalim ng pangangalaga ng gumawa o malapit na kaugnay nito. Ang kasalukuyang pagmamayari ng mga umiral na unit ay pangunahing nasa kamay ng orihinal na grupo at piling kliyente na hindi gaanong naglalantad sa publiko. Hindi maiiwasan ang mga isyu at kontrobersiya. Isa sa mga pangunahing usapin ay ang tanong kung gaano karami sa mga bahagi ang tunay na lokal. May mga kritiko na nagsabing hindi sapat ang lokal na content upang ituring itong ganap na gawang Pilipino. Mayroon ding diskusyon hinggil sa rehistrasyon, homologation at pagsunod sa mga regulasyon para sa road legality. Ang ganitong mga hamon ay karaniwan sa mga bagong manufacturer na walang malawak na infrastruktura at karanasan sa mass production. Bukod dito, may puna hinggil sa mga sustainability ng negosyo. Dahil maliit ang merkado para sa high-end sports car sa bansa, mahirap panatilihin ang tuloy-tuloy na produksyon. Ang kakulangan sa malakihang puhunan at limitadong supply chain na nagdulot ng hadlang sa pagpapalawak. Sa paglipas ng panahon, nabawasan ang ingay sa media at hindi na ito madalas natampok sa mga balita ukol sa industriya ng sasakyan. Ang pagbaba ng kasikatan ay maaaring iugnay sa ilang salik. Una, hindi nagkaroon ng tuloy-tuloy na paglabas ng bagong modelo o malawakang marketing campaign. Ikalawa, mas pinili ng maraming mamimili ang subok ng international na tatak na may mas matatag na after-sale support. Ikatlo, ang pagpasok ng mga bagong teknolohiyang tulad ng electric vehicles ay nagpabago sa direksyon ng interes ng merkado, samantalang nanatiling limitadong resources para sumabay sa ganitong pagbabago. Sa kasalukuyan, ang kalagayan ng Aurelio Supercar ay hindi na kasing ingay ng unang paglabas nito, ngunit nananatili itong mahalagang bahagi ng diskurso sa lokal na automotive innovation. Ang ilang unit ay umiiral pa rin at ginagamit sa mga special na okasyon at exhibit. Hindi ito ganap na nawala, subalit hindi rin ito maituturing na aktibong mass-produced na modelo sa kasalukuyan. May mga pagkakataong nababanggit ang plano ng pagbabalik o paglabas ng mas mahusay na bersyon, ngunit wala pang malino na indikasyon ng malakihang pagbebenta sa kasalukuyan. Ang pagbili ng ganitong uri ng sasakyan ay karaniwang dumadaan sa direktang pakikipag-ugnayan sa gumawa, sa halip na sa tradisyonal na dealership network. Sa mas malawak na pananaw, ang Aurelio Supercar ay nagbigay ng mahalagang aral sa industriya. Ipinakita dito ang lokal na talento ay kayang bumuo ng komplikadong produkto kung may sapat na determinasyon at koordinasyon. Hindi may kakailan ang proyekto ay nagdulot ng inspirasyon sa maraming Pinoy. Sa panahong inilunsad ito, naging simbolo ito ng pag-asa na maaaring magkaroon ng sariling tatak ang bansa sa larangan ng sports car. Ang karanasan ng Aurelio Supercar ay maaaring magsilbing batayan para sa mga susunod na inisyatiba. Ipinakita nito ang kahalagahan ng malino na business model, sapat na kapital at malawak na network ng suporta upang mapanatili ang operasyon. Sa huli, ang Aurelio Supercar ay higit pa sa isang sakyang may 4 na gulong at makinang may mataas na horsepower. Ito ay representasyon ng lakas ng loob na sumubok sa larangang dominado ng malalaking korporasyon. Ito ay patunay na may kakayahan ng mga Pilipino na magdisenyo at bumuo ng high-performance vehicle kung pagbabatayan ng technical na aspeto. Ang hamon na nananatili ay kung paano ito maisasalin sa isang matatag at tuloy-tuloy na industriya. Bilang pangwakas, ang kwento ng Aurelio Supercar ay nagsisilbing paalala ng inobasyon ay nagsisimula sa malinaw na bisyon at determinasyon. Nabuo ito sa Laguna sa pamamagitan ng pagsisikap ng isang maliit ngunit dedikadong grupo. Pinangunahan ng isang Pilipinong naniniwala sa kakayahan ng sariling bayan. Naging paksa ito ng malawakang talakayan dahil sa kakaibang katangian nito bilang unang sports car na gawang Pinoy. Hinarap nito ang mga isyu hinggil sa local na content, regulasyon at commercial na viability. Sa kasalukuyan, hindi man ito aktibong mass-produced, nananatili itong mahalagang simbolo ng potensyal ng industriyang Pilipino. Ang tunay na ambag nito ay hindi lamang nasusukat sa dami ng unit na naibenta, kundi sa inspirasyong iniwan nito sa susunod na henerasyon ng mga inhinyero at negosyanteng handang magtangkang muli.